for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Nagkaroon kami ng nung paunang pananalita tungkol doon sa sabpina nila. Kasi ang sinasabi namin, ang gusto nyo lang namang i-establish ay yung identities namin. That was part of the deputization of the ombudsman. Kaya yung mga 18 Marines na nandun din sa loob, nagbigay na ng ID sa babae. Government-issued ID. Pati yung serial number, hawak ni Atty. Levy Baligod. Ngayon, in my case, in particular, ang sabi nga ng abogado ko, sabi niya, ano ba yung ano yung ini-establish ninyo? Nandito naman si Mike. No? Hindi niyo ba kilala? Kung kilala niyo naman, okay na. Hanggang doon lang kasi yung limitasyon ng sabpina na ibinigay ng ombudsman sa NBI. Atty. Topacio? Yes, oo. Kasi, alam nyo, itong kinakataka ko nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabpina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod, pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the sabina. Hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag yung itinuturo? Ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, intent crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi ko yun ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun Di ba? Sa investigasyon niya Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body,
Yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka. Sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. So, hindi po maniwala. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo, at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo, at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kukontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun.